Naku po, mainit na balita itong pag-uusapan natin at mainit na issue. Sabing ganon, may posibilidad daw na ang Israel ay umatake, no? Anumang araw mula ngayon dito sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa meron tayong pag-uusapan ngayon mga tolo. Any moment o kahit maging bukas, sabing ganun ay pwede daw umatake ang Israel dito sa Iran at magsimula muli ng panibagong gera. No? Sabi rito sa report, Israel-Iran war to begin any moment after Jerusalem issues deadly warning. No? West Asia is once again sliding into extreme volatility as tensions between Israel and Iran reach a critical point. No? Para malaman natin ng buong detalye mga tol, samahan ninyo ako mula rito sa WION. Pag-usapan natin to. The guns are silent, but the threat remains. Israel has warned that another war with Iran could erupt, while Tehran says it is ready to respond. So handa naman daw ang Iran na rumesponde. Behind the fragile ceasefire, a battle of threats, secrets, and military calculations continues. On the diplomatic front, U.S. envoys Jared Kushner and Steve Witkoff are in Doha, but no meeting is scheduled with the Iranian side. Well, this comes after U.S. President Donald Trump claimed that Iran had requested talks after last week's strikes. Our next report gets you more. Take a look. At kung naaalala ninyo mga tol, binigyan nga natin ng reaction video yung isang balita na pinag-iisipan na ngayon ni US President Donald Trump kung aabandonahin na lang ba yung Memorandum of Agreement, kung tatalikuran na lang ba ng Amerika yon at bumalik na lang sa pakikipagdigmaan dito sa Iran. Ngayon, sabi rito sa report mga tol, ito kung babasahin natin itong nakasulat dito. Ayan o. Israel's defense minister has warned that military action against Iran could be imminent, no? Even tomorrow, as Tehran issues its own threats and signals readiness for escalation. So panoorin natin yung video, tuloy natin. Naku po, eto na naman sila. The ink is barely dry on the landmark Memorandum of Understanding signed between Washington and Tehran. Yet the machinery of war is already priming for action. Two brutal rounds of comprehensive warfare have already scorched the region. Mukhang etong 2026 mga tol, parang wala na silang ginawa kundi makipagbakbaka na lang, no? Nagsimula no February 28, ngayon July 2 na. Missiles remain on standby, the fighter jets ready to launch. This hard-won truce was supposed to reset diplomacy, but a deeper undercurrent of espionage and volatile brinkmanship threatens to drag West Asia into a catastrophic trap. Israel's defense minister has warned that the country could go to war with Iran tomorrow if circumstances change. Yan o, sabi ang sinasabi ng Israel Defense Minister, pwedeng magsimula ulit ang pakikipagbakbakan ng Israel laban sa Iran. Pwedeng bukas nga daw di ba? Kung mangyayari man itong mga bagay na to. Katz claims Israel will forcefully retaliate if Iran fires missiles at Israel, we will strike Iran with force. Sabing ganon nitong Katz, Israel Defense Minister. Iran launches missiles, further saying that this message has already been delivered to U.S. officials. He confirmed that the Israeli military has designated targets selected and remains on high alert to execute immediate strikes. He further adds that hostilities could resume within 2 days, and his directive to the IDF is to prepare for a blue and white operation in Iran, which essentially means an independent Israeli action. Independent Israeli action. Ibig sabihin mga tol, eto'y pagpapasya mismo ng Israel ng hindi na kinakailangan ng pahintulot o permiso sa kahit na sino man. Eto'y hindi na kasama ang Amerika, no? Independent sila lang, Israel lang, at hindi na walang tulong dito ang Amerika.
Adding another layer of mystery, reports have emerged that US President Donald Trump vetoed a Mossad plan to support Kurdish forces against Iran. Oh. The decision has sparked debate over which Israeli and US officials backed the proposal and how close the plan came to moving forward. Almost immediately, Iran's caretaker defense minister issued an equally aggressive response, warning that Tehran has its finger firmly on the trigger. Oh. He made it clear that any violation of the truce by regional actors would unleash an immediate, devastating response. Kumbaga sinasabi rito ng Iran na nakaano lang sila mga tol, nakaantabay lang sila, nakatutok na. Yung finger daw nila remain, no, na nandoon lang sa trigger at any action na gagawin ng kanilang mga kalaban talagang mangangahulugan hindi pwedeng hindi nila bawian. With intelligence lines blurred and armies mobilizing, the region stands on a knife edge. The question is no longer if the truce will fracture, but who will strike first. Bureau Report. Grabe. Ano na ang mangyayari ngayon sa ating daigdig kapag ganito nangyari? Kung maaalala ninyo mga tol, no, this year lang nangyari. February 2028 nung sabay na umatake, surprise attack ng Amerika at Israel, etong Iran na ikinasawi nga ng supreme leader ng Iran kasama na yung apo, alam ko nandun yung apo at yung mga ilan sa mga anak niya mga tol, na nagsimula ng digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at saka nitong Iran. 2 buwan after nun mga tol, nagkakaroon ng mga kasunduan, nagkakaroon ng mga deal, paulit-ulit, nagre-rejectan sila pareho ng deal. Ngayon, pumirma sa Memorandum of Agreement o Memorandum of Understanding etong Amerika at saka Iran. Ayaw ng Israel at hindi sila kasali doon, ginigiit nila na hindi sila kasali. At sa gitna nga ng MOU ng Iran at saka ng Amerika is patuloy naman na binabakbakan ng Israel etong Lebanon na ikinagagalit din ng Iran. Kasi nga nandoon sa Lebanon naman yung Hezbollah na binabackupan ng Iran na tinuturing ng Israel na banta sa kanilang seguridad. Ang gusto nga ng Israel mga tol, di ba? Makipagkasundo rito sa Lebanon, makipagtulungan na disarmahan etong grupong Hezbollah. Ngayon, sabi rito sa balita, parang nasa edge of a knife. No, kumbaga nandoon ka sa gitna ng ganyan. Hindi na usapan dito kung matutuloy ba o hindi. Ang tinatanong na lang kung sino unang aatake. Israel ba? Iran ba? 'Di ba? Hezbollah ba? Amerika ba? Kasi ito si US President Trump mga tol, nagdaan na rin siya, kumukonsulta na nga siya doon sa kay Pete Hegseth, Secretary of War at saka doon sa isang Chief of Staff nila. Pinag-uusapan nila kung ano ba, aabandonahin na lang ba natin itong Memorandum of Agreement na to, itutuloy na lang ba natin itong bakbakan sa kanila. Pero sabing gano'n ni Trump, o sige, hintayin natin hanggang etong August. Sabing gano'n, binigyan pa niya ng pagkakataon pa, baka nga naman kasi 'di ba may mangyari doon sa kanilang agreement, kahit na sinasabi ng Iran na kung hindi susunod ang Amerika handa rin naman kami sa pakikipagbakbakan sa inyo. Ganon din ito sinasabi ng Iran dito sa Israel at ang kanilang mga finger daw ay namamalaging nasa trigger na pwedeng alam mo yun, pwedeng silang kumalabit any moment din kung sakasakaling may aatake sa kanilang bansa. Naku po, napakagulo na talaga ng ating daigdig. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, ng inyong sariling reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.